Good morning mga Tropa Mex, Mitsubishi 4M40. Tara, ipiting po natin mga Tropa Mex. Unang ginawa po ng bisor namin dyan, greenahin muna po yung kanyang crankshaft. Dahil ang issue nga po niyan, katok po mga tropa. Straight 25 po yung magiging sukat na ng bearing dyan mga Tropa Mex. Straight po dahil ang main journal po ay 0.25 at yung Conrad nga po ay 0.25 din po. Kaya po straight 25 po mga tropa. Tapos i-gray naming bisor, pinalis na po natin yan mga Tropa Mex. Ginamitan po natin yan ng 280 na Lea o sandpaper. Kita nyo naman mga tropa kung gaano po yan kakatok o nangitim na po yung kanyang connecting rod dahil po sa pagkakatok niya. Importante nga po pala mga Tropa Mex, batapos natin ipalis yan, ihugasan po natin yan ng gasolina mga Tropa Mex dahil may mga biro-birota din po yan bago natin ipit yung kanyang bearing sa connecting rod niya o sa crankshaft niya. Importante pong malinis na malinis po yan mga Tropa Mex. At chinek na nga na muna po natin yung kanyang clearance dyan sa pamamagitan po ng plastic gauge mga Tropa Mex. Sa magtatanong na naman po dyan, bakit isang journal lang ang ating plastic gauge? Perfect na po kasi ang sukat ng crankshaft niyan mga Tropa Mex dahil galing na po yan sa grinding. Sukat na po yan ng micro mga Tropa Mex. Yung plastic gauge po panigurado na lang po yan o pang double check na lamang po yan. Pwede naman pong gawin yung 4 kung hindi po kayo sigurado sa clearance mga Tropa Mex. At nang ma-check natin sa plastic gauge mga tropa, nakita natin na goods naman po yung clearance, halos 2 lamang po yan. At yun nga, ipinit na po natin yung kanyang 4 na Conrad sa kanyang crankshaft. At yun, kita nyo naman mga tropa, swabing-swabe smooth po yung ikot ng kanyang mga Conrad sa kanyang journal. At tapos nating ipit yung Conrad, binaklas na po natin yan para naman po ipit yung kanyang main journal sa kanyang block mga Tropa Mex. Chinik din po natin yung clearance niyan sa pamamagitan po ng plastic gauge at dahil buo po yung cap niyan, lahat po linagyan po natin ng plastic gauge yan para wala pong reklamo yung mga nanonood. Baka magtanong na naman bakit isang journal lang yung plastic gauge natin. At yun nga, tinrock na po natin yan, linagyan po natin yan na higpit na 75 pounds. Matapos natin ito, dinawagan na po natin yan para makita natin yung clearance ng plastic gauge. Sa mga magawa nating tropang mekaniko dyan, pag nag-check po kayo ng plastic gauge o ng clearance ng gauge, huwag nyo pong iikotin yung kanyang crankshaft para po hindi po magalaw yung kanyang plastic gauge mga tropa. Kasi pag inikot nyo yan, bali wala po yung linagay yung plastic gauge. At yun, kita nyo naman mga tropa, ang ganda po ng clearance, halos 2 lamang po yan. Sa pagtatanggal nga po pala ng plastic gauge, gamitan nyo po yan ng gasolina para mabilis pong mawala po yan. Kasi hindi po pwedeng pagpinit nyo po yan ay nandyan pa po yung plastic gauge. Gaganit po yung ikot niyan ng crankshaft kapag hindi nyo po yan tinanggal mga Tropa Mex. At dahil wala naman pong salyada o side play, standard lamang pong linagay natin dyan na truss washer o side truss. At linagay na nga po natin dyan yung kanyang main cap mga tropa. Linagyan po natin ulit yan ng higpit na 75 pounds. At fix na nga po pala yan mga tropa. Hindi na po natin linagyan po yan ng Vitagrey o sealant dahil wala pong dala si ating tropa. Sila na lang daw po yung maglalagay ng sealant. Kaya babaklasin po ulit nila yan sa kanilang shop. At yun, nang matorque natin mga tropa, chinik natin yung kanyang ikot kung smooth na smooth po ba. Kita nyo naman mga Tropa Mex, isang valere lang po yan. Naiikot po natin yung kanyang crankshaft. Ibig sabihin, goods na goods po yung kanyang pagkakapit mga tropa. At hindi na natin ibinalot yan dahil i-deliver na natin yan sa ating tropa. Shoutout natin si tropang Boss Julio. Shoutout po sa iyo. At yun, palaking pala lang po dyan. Pa-share na rin kung nyo pong naibigan. Salamat!